Presidente Bongbong Marcos Jr. tuwang-tuwa, mga kaboses, mga kababayan, dahil po ang Pilipinas ngayon ay nasa upper middle income na, no? Ayon po sa World Bank, mga kaboses. Ito nga ba'y nagpapakita ng kaunlaran sa Pilipinas? Malaki na ba talaga ang income ng bawat Pilipino o ito'y panloloko lamang? Yan po ang pag-uusapan natin. Isang napagandang araw po sa ating lahat, mga kaboses, mga kababayan, at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ito, magandang pag-usapan ito, mga kaboses, mga kababayan, at makinig po kayong mabuti. Kasi dapat po natin itong malaman bago po tayo maloko ng gobyernong ito, mga kaboses, mga kababayan. Titingnan po natin kung ito ba'y totoo o ito ba'y panloloko. Nababalitaan niyo po ba yung ulat, mga kaboses, mga kababayan, na ang Pilipinas raw po ay nasa upper middle income na po ngayon. Ayon po sa World Bank, mga kaboses, mga kababayan. So, very quick lang, na pagpapaliwanag, mga kaboses, mga kababayan, kung ano ba ito? Ano ba itong upper middle income, mga kaboses, mga kababayan? So, ano po bang ibig sabihin nito pong upper middle income, mga kaboses, mga kababayan? Lalo na po, upper middle income country na po ang bansang Pilipinas. So, ayon po sa World Bank, mga kaboses, mga kababayan, ano po silang classification na nagbabase po sa gross national income po per capita ng isang bansa, mga kaboses, mga kababayan. At ngayon po, pasok po ang Pilipinas sa level po ng upper middle income from lower middle income, mga kabos, mga bayan. Dahil ang Pilipinas po ay nakaabot ng $4,850 GNI per capita, mga kabos, mga kababayan. So, ibig po sabihin yan po ay buong taon, mga kabos, mga bayan, na income ng isa pong Pilipino, mga kabos, average income po ng isa pong Pilipino, mga kabos, mga babayan. So, tumaas raw po, ayon po sa ulat ng World Bank. Ito po hihimayin po natin kasi napakarami pong nagre-react nito ngayon. Paano lumaki o naging upper middle income na kahit isang sentimo nga wala ngang pagtaas, no, ng mga income dito sa mga mamamayan, mga kaboses, mga bayan, lalo na po sa mga manggagawa. Naghihirap pa rin hanggang ngayon ang manggagawa. Kasi kapag sinabing upper middle income raw po, talagang maunlad na. Yung ekonomiya, at the same time nakakibili, no, nasa living wage, no, yung mga tao, mga kabos, mo bayan, hindi for survival, pero iba po yung nangyayari ngayon. Sa actual po na nararamdaman ng taong bayan, mga kaboses, mga kababayan. Yan po iklaruhin po natin. So, again, mga kaboses, mga kababayan, yun pong gross national income, mga kaboses, mas kasi mas broad siya eh. Po, mga kaboses, babayan, kasi kasama na po dyan ng GDP plus yung kita ng mga Pilipino, lalo na po galing sa abroad, mga kaboses, mga babayan. Kaya napaka-importante po ng overseas Filipino workers po natin. Magandang umaga po sa mga OFWs natin dyan abroad. Magandang araw. For example, kung OFW ka po ngayon sa Japan at nagpapadala ka po ng pera sa Pilipinas, kabilang po iyan sa JNI. Kaya nga po sinabi po ng DepDev o Department of Economics and Planning Development, mga kabos, mga bayan, Secretary Arsenio Balisacan, na malaki raw po ang kontribusyon ng mga OFW sa pagkamit ng UMIC status o upper middle income status ng bayan natin, mga kaboses, mga kababayan. So ibig sabihin, meron mga tao na talagang yumayaman, no? Meron talagang mga tao na malaki ang income, pero meron din mga tao, mga kaboses, mga babayan, na talagang naghihirap. Meron nga tayong trillionaire, di ba? Mga kaboses, mga babayan. Kaya yan yung tinitingnan natin. Para kanino ba itong talaga pong tawag nito? Para kanino po ba ito pong isi-celebrate ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Kasi ito, mga kaboses, mga bayan, hindi po ibig sabihin kapag ah, nasa upper middle income na po tayo, hindi po ibig sabihin, mga kaboses, mga bayan, na mayaman na po yung mga ordinaryong Pilipino. Ito po yung pinakamalaking misconception, mga kaboses, mga kababayan. Ang classification po kasi ng GNI ay average. Meaning, pwede nga hong merong mga mayayaman, merong mga pobre, mga kaboses, mga kababayan, posibleng marami mayaman, posibleng marami mahirap. Ano po?
at ang average mga ka-boss mga kababayan ay tumataas pa rin. Ano po? Kaya meron rin pong naiiwan mga ka-boss mga kababayan na inflation, unemployment at saka poverty kasi andyan pa rin yung mga problema ng bayan eh. Ano po mga ka-bosses mga kababayan? At even yung DepDev, aminado naman po sila na meron pa ring income disparities, meaning ang growth po ay hindi po equally nararamdaman ng lahat mga kaboses, mga kababayan. Magtataka tayo, gusto ni Presidente Marcos mag-celebrate, di ba? Words to celebrate daw itong tawag nito. Ito pong nangyari ngayon, mga kaboses, mga kababayan, na tumaas na yung rank ng bansang Pilipinas. Pero para sa atin mga ordinaryong Pilipino, napakabastos naman. Di ba po mga kaboses, mga kababayan? Kasi naghihirap tayo eh. Siguro yung magsi-celebrate lang, yung may mga kaya. Kawawa nga yung mga OFWs natin, mga kaboses, mga kababayan. Kasi kung tunay na ano na yung ekonomiya natin, mga kaboses, mga kababayan, talagang maunlad na, edi sana wala na mag-abroad, di ba? Parang ginagatasan na lang no ng gobyerno mga kaboses mga kababayan. Yun pong mga OFWs sa laki po ng contribution nila sa pag-ikot po ng pera dito sa Pilipinas. Kasi kasali po yan doon sa GNI eh. Ano po? Gross net income po ng bawat Pilipino mga kaboses mga kababayan. Kung nagpapadala po yung mga OFW pero dito po ginagamit ang pera sa Pilipinas which is meron pong inflation, eh kukulangan pa rin mga kaboses, mga kababayan. Kahit na magbase tayo doon sa income, kukulangin pa rin kasi kahit anong tago pa ng gobyerno, kahit ano pa mga kaboses, mga kababayan na sabihin po nila, eh hindi po matatago mga kaboses, mga kababayan na kumakalam pa rin po sikmura ng taong bayan. Ano po, nasa krisis pa rin po tayo. Sobrang mahal po ng mga bilihin. Hindi po maitatago yan, mga kaboses. So, meaning, kung yung mga dolyares, mga kabos mo ba, na pumapasok dito sa pamagitan po ng remittance, ano po, galing sa OFWs, ano po mga kabos mo ba, na hindi nga talagang, ano no, hindi nga ganon-ganon mga kaboses, mga kababayan na lang, hindi nga nakakabuhay, mga kabos, kukulangin pa nga sa isa pong pamilya, mga kabos, mga kababayan, eh, paano na lang yung mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas at napakalaki pa po ng problema ng unemployment. Wala pa po marami po pong walang trabaho. Ano po mga kaboses, mga kababayan. Tapos, um, paano na lang yun pong mga minimum wage earner na kulang-kulang na po yung mga minimum wage, mga kaboses, mga kababayan sa mga probinsya. Di ba po? Meron pa pong mga kulang po sa sweldo, di ba? Hindi pa binibigay minsan yung mga minimum wage, mga kaboses, mga kababayan. So, para sa akin, mga kaboses, mga kababayan, hindi po talaga, no? Hindi po ako sang-ayon na ito'y talagang pwede natin i-celebrate, mga kaboses, mga kababayan. Ha? Kasi ayon po sa statement ni Presidente Marcos, this is worth celebrating. President Bongbong Marcos released a video statement after the Philippines move up to the upper middle income grouping according to the World Bank. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino a chance to build a better life. Ano po mga kaboses, mga kababayan, nakakalungkot, no? Kasi parang nagaganahan pa sila sa sitwasyon. Wala po, naghihirap pa rin po ang taong bayan. Yung mga OFW natin, hindi naman po nila talaga ginusto no, na mahiwalay sa kanila pong mga kamag-anak o kanila pong pamilya. Pero no choice eh. Hindi tayo mabubuhay dito sa Pilipinas. Mga kaboses, mga kababayan. Hindi po tayo makakasurvive dito sa Philippines kapag wala po tayong doble-dobleng kayod, mga kaboses, mga kababayan. Kaya yung iba, pinipili na lamang po mga kaboses, mga kababayan, na mag-abroad, iwan ng pamilya, mga kaboses, mga kababayan. Ngayon nga, naiipit doon sa ibang bansa, no, sa giyera, mga kaboses, ayaw po nilang umuwi kasi alam po nila na pagbalik po nila sa Pilipinas, eh wala po silang trabaho. Ano po mga kaboses, mga kababayan. Kasi nga, dito nga po sa ekonomiya ng Pilipinas, mga kaboses, mga kababayan, na wala po talaga, ano po, as in, no, hindi ka po mabubuhay basta-basta, hindi nga po nakakabuhay. Iyon pong tawag nito, minimum wage, mga kaboses, mga kababayan. Malaki nga ang crime rate mga kaboses, mga kababayan, di ba po? Kasi po itong classification po na ito, mga kaboses, mga kababayan, hindi po ibig sabihin na nawala na po
ang paghihirap ng taong bayan. Hindi po ibig sabihin na mura na po yung bigas. Hindi po ibig sabihin na bababa po ang inflation. Hindi po ibig sabihin na tataas po ang sweldo ng iba kasi yung iba yumayaman ng yumayaman pero marami pa rin po yung mga naghihirap, mga kaboss, mga babayan. At nakakawa nga dito yung pamilya po ng mga OFWs. Kaya saludo po sa mga OFWs, mga kaboses, mga kababayan, o mga bagong bayani natin. Imagine, napakalaki po ng contribution nyo. Ano po? Na ipinagmamalaki ngayon na Marcos administration, mga kabos, mga bayan, na kung tutuusin, kayo po ang dahilan. Ano po? Yung sakripisyo po ninyo ang dahilan, mga kabos, mga bayan. Isa sa naging dahilan kung bakit umangat po tayo ngayon, mga kabos, mga bayan, sa upper middle income. Ano po? Na classification. Even the Department of Economy, mga kaboses, mga bayan, o yung DepDev, income disparities persist and many continue to face economic difficulties. Meaning, inamin mismo ng gobyerno na marami pa rin po ang naghihirap ngayon, mga kaboses, mga bayan. Ito yung tanong, kung upper middle income na tayo, bakit napakarami pa rin, mga kaboses, mga bayan, ng mga tao, nahihirapan bumili ng bigas, nahihirapan magbayad ng kuryente, nahihirapan makapagbigay ng pamasahe, mga kaboses. At higit sa lahat, bakit naghihirap sila sa paghahanap ng kanilang kabuhayan? It's a valid policy question, mga kaboses, mga kababayan, na kailangan pong sagutin ng ating gobyerno. Dapat nga ba tayo mag-celebrate? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Comment po kayo sa baba sa inyong reaction, opinion at suggestion, mga kaboses, mga kababayan. Diyan po sa ating comment section. Please like, hit subscribe, and click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga upload. And God bless po sa inyo lahat, mga kaboses, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis. Hanggang sa susunod po, and bye-bye.